Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya ay mapapahamak? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang pagsasalarawan ng buhay ni Jesus ang kanyang ginamit para mangaral sa kanyang mga alagad. Ginamit ni Jesus ang buhay niya para ipangaral. Di ba ganon yon? Kinukwento mo yung iyong naranasan para ang iba ito ay matutunan. Kinukwento mo paano ang hirap maging isang ina. Kinukwento mo paano ang hirap maging isang doktor. Isang pare, kinukwento ko yan. Kinukwento natin. At yun yung ating pwedeng maging pangaral. Diba? Kaya nga yung mga ibang magulang, anak, magtapos ka ng pag-aaral. Ba't niya sinasabi yon? Kasi hindi siya nakatapos ng pag-aaral. Alam niya yung hirap. Alam niya yung dapat ipangaral ng taong hindi nakapag-aral. At ngayon, si Jesus, ginamit niya kahit sarili niyang buhay para ipangaral. Gamitin itong pangaral sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw, muling mabubuhay. Kung papakinggang mabuti, talagang nakakatakot ang mangyayari kay Jesus. Sino ba naman ang gustong maghirap? Sinong gustong itakwil? At sino ang matutuwa kung siya ay ipapapatay? Pero kung papakinggan nating mabuti, bago sinabi ni Jesus ang lahat ng maraming hirap na kanyang pagdadaanan, nagbigay si Jesus ng payo sa simula. Ang sabi niya, dapat magtiis. Dapat magtiis. Sabihin niyo nga po, mangyayari man ang lahat ng hirap at pasakit,
pinangunahan na ni Jesus ang kanyang mga alagad na dapat magtiis. Dahil sa huli, muli siyang mabubuhay. Ibig sabihin, hindi panghabang buhay ang hirap. Ibig sabihin, hindi puro lang hirap. May katapusan ang hirap. Pero, ang sabi, dapat magtiis. Dapat magtiis. Hindi ba ganito din ang katotohanan ng ating buhay? May hirap, may nananakit, may nanloloko, at puno ng pagsubok. Hindi ba? Ang pag-aaral, yan na si Liam, no? Darating lang, di ba? Ang pag-aaral, mahirap yan. Mahirap mag-aral. No? Kahit ako, aaminin ko, mahirap mag-aral. No? Ang haba ng aking pag-aaral. Mahirap. Susubukin ka talaga. Bibigyan ka ng madaming assignment. Titingnan yung kakayanan mo. Minsan, mapapahiya ka pa sa eskwelahan. Minsan, babagsak ka. Pero hindi naman lagi bagsak. Pero kapag napagtiisan mo yung hirap ng pag-aaral, sa huli, merong pagtatapos. Merong graduation. Yung mga hindi nagtiis ng hirap sa pag-aaral, gumraduate ba? Hindi. Hindi. Pero anong ginagawa minsan ng estudyante? Para makatakas sa hirap, anong gagawin? Ipagagawa na lang yung assignment sa nanay. Hello, mga nanay. Tapos yung nanay naman, ayaw mahirapan ng anak, kaya anong gagawin? Siya yung gagawa. Kaya sino ang gagraduate? Ayun, yung nanay. No? Kaya pag pumunta sa graduation yung nanay, no? Posturang-postura, feel na feel niya. Bakit? Kasi siya yung naghirap. Di ba? Ganyan yung mga nanay minsan. Ayaw mahirapan ang anak. No? Anong gagawin? Sila na lang ang magtatrabaho lagi. Sila na lang maghuhugas ng pinggan. Sila na lang maglilinis. Bakit? Kawawa naman ang anak ko. Pagtanda ng anak, hindi marunong. Pagtanda ng anak, konting hirap lang, nalulungkot, nadidepress, nasasaktan. Bakit? Hindi sanay sa hirap. Konting pagalit lang, pinagsabihan lang, nagdadamdam. Bakit? Hindi sanay sa hirap. Ang pag-aasawa, madali ba? Hello, sa mga may asawa, madali ba? Hindi. Alam kong hindi. Sa dami ng nakausap kong may asawa, no? Hindi rin madali. No? Mahirap. Susubukin ka. Patatatagin ka. Titingnan yung kung hanggang saan kaya mo maging tapat. Pero yung mga nagtiis lang ng lahat ng hirap ng pag-aasawa, sila lang yung magkakaroon ng matagumpay na pagsasama. Diba? Mahirap yung nakahiga ka lang. Hindi ba? Mahirap yon. No? Mahirap din naman yung hindi ka humihiga. No? Mahirap yon. Mahirap yung lagi kang tulog. Mahirap yon. Mahirap yung hindi ka gising. Mahirap yon. Ano ibig sabihin? Kahit ano, aspeto ng buhay, may hirap. Mahirap sa Maynila, hindi ba? Mahirap din sa probinsya, hindi ba? Anong sinasabi? Magtiis. Pipiliin mo lang naman kung anong hirap ng iyong haharapin. Lagi akong tinatanong Father, mahirap ba maging pare? Mahirap. Hindi madali. Pero mahirap din mag-asawa. Mahirap din naman maging single. Mahirap maging madre. Mamimili ka lang ng hirap. Pero ang pangaral, ganun pa rin. Dapat magtiis. Mahirap may trabaho, mahirap din walang trabaho. Mamili ka ng pagtitiisan mo. Kaya nga, ito yung pangaral ni Jesus.
bago niya sinabi ang hirap, magtiis. Hello? Pag hindi mo kayang magtiis, huwag kang umasa na meron kang katapusang iintayin. Hindi mo kaya magtiis mag-asawa. Hindi mo kaya magtiis na lahat ng pagsubok sa Maynila. Hindi mo kaya magtiis maging pare, maging doktor, o kahit ano. Wala kang kahihinatnan. Sa huli, wala kang mararating. Mga kapatid, ganito ang realidad ng buhay. Mahirap, masakit, masalimuot, puno ng pagsubok. Kaya huwag mag-ilusyon ng isang madaling buhay. Pero ang pangaral, pagtiisan. Dahil meron itong katapusan. At ang nagtitiis, siya lang ang magtatagumpay, magiging masaya, at may aanihin. Amen? Amen.